What's up mga kabanjo? It's me again, MotoJoss. Alright. So yun na nga mga kabanjo, no? Meron tayong pag-uusapan ngayon. Good news to. As in good news. So ayun, maaaring marami nagkaatlong sa inyo, no? Nag-aabang. So ito na. As of October 20, 2020, ayon sa DPWH or Department of Public Works and Highways, ay permado na para sa proyektong Bataan-Cavite Interlink Bridge or also known as Manila Bay Bridge. So ano nga ba itong Interlink Bridge na ito mga kabanjo, no? Well, itong proposed bridge project na ito yung naglalayong magkokonekta sa dalawang probinsya, sa norte at sa south, which is ito nga mga kabanjo, ang probinsya ng Bataan at Cavite, ano. So itong Bataan-Cavite Interlink Bridge ng mga kabanjo, ito ay may habang 32.15 kilometers at meron itong 4 lanes. So kumbaga tigda dalawang lanes magkabilaan, kaya 4 lanes. So medyo malawak-lawak din yon mga kabanjo, no? Magsisimula ito mga kabanjo sa Barangay Alasasin, sa Maribeles, ano. Tapos sabi tatawid daw ng Manila Bay, at ang dulo nito ay sa Barangay Timalan. Tama ba? Timalan sa Naik, Cavite. So ayun, sabi nga, the project also includes the construction of 2 navigation bridges, interchanges, land viaducts, turnaround facilities, special span bridge near Cavite Coast, a toll plaza, and administration building, as well as the improvement of local existing junctions. So ayun. So itong project na ito mga kabanjo, no, ay tinatayang matatapos sa loob ng 6 na taon. Mukhang hindi na si Pangulong Duterte ang presidente nito, At ang estimated cost sa construction nito ay tinatayang nasa 175.7 billion sa peso yun mga kabanjo, no. Such a big money. Alright. At aprobado na ito ng NEDA or National Economic and Development Authority mga kabanjo, ang budget na ito. So pag natapos itong project na ito mga kabanjo, itong tinatawag na Bataan-Cavite Interlink Bridge, so kung ang dating biyahe ay inaabot ng 5 oras or mahigit pa, no, from Bataan to Cavite or vice versa, ay magiging 20 to 30 minutes na lang ito mga kabanjo, sa bilis na 60 km per hour. So hindi na siguro masama yun, yung ganong speed, diba? Para maiwasan din yung mga aksidente, diba? Medyo napakalaki na diferensya mga kabanjo sa oras ng biyahe at maging sa konsumo ng gasolina. Syempre pag medyo mas mapabilis yung biyahe mo, diba? Isipin mo yan, 5 hours, ilang litro na yung kukonsumuhin nun, diba? Kumpara sa 20 to 30 minutes lang. So malaking kwan siya, yung gap niya talaga. Siyempre mga kabanjo, no, napakalaking tulong ito, ang tulay na to pag natapos, lalong-lalo na sa mga bumabiyahe sa ekonomiya. Siyempre mas mapabilis ang pagtransport ng mga goods or kung ano mga produkto. Hindi ka naiikot sa Maynila, di ba? May
may pagkatawan ka dun sa traffic, ilang oras yung inaabot. So kung yung biyahe is 5 hours lang, minsan mas mahaba pa, di ba? So kumbaga, mas napapabilis, mas napapadali yung biyahe natin mga kabanjo, no? So trivia lang tayo mga kabanjo. Ito palang project na ito ay unang ipinropose noong 1980s pa. So medyo matagal-tagal na mga kabanjo. Mula ito kay Felicito Payomo. Siya ay former chair ng Subic Bay Metropolitan Authority. So at ang layunin niya mga kabanjo ay magkaroon nga ng tulay, yun nga, sa pagitan ng Bataan at saka Cavite. Noong siya pa ay nakaupo bilang congressman dito sa Bataan mga kabanjo. So yun yung kanyang layunin. Matatawagin sana yun na the Trans-Manila Bay Crossing. So yun yung pinropose dati na hindi na tuloy, hindi natupad. So ngayon, ito na, nakaupo na si Pangulong Duterte, yun nga. 40 years later, no? Kasi 1980s pa to eh. Tama ba? So yun mga kabanjo. At sana kung matupad to, maging magandang project to pagdating dito sa sa mga bumabiyahe. Hindi na sila iikot na Manila o kung saan saang mga ruta-ruta pa bago makarating sa puntahan. So dito mas malapit, mas mabilis yung biyahe, mas maiksi yung oras, tsaka mas makakatipid. Sana pwede tayo doon mga kabanjo. In case na meron mang toll gate, sana payagan yung mga mababang sisi ng motor doon. So ayun nga mga kabanjo, no? Kung sakaling maging successful to itong project na to, so bali ito yung magiging pinakamalaking tulay dito sa buong Southeast Asia mga kabanjo. So mabibit natin yung record ng Brunei Darussalam, no? Kasi sila yung may hawak ngayon ng pinakamahabang tulay, yung tinatawag nilang Timburong Bridge. Ito yung pinakamahabang tulay sa buong Southeast Asia mga kabanjo. So ayun nga, itong tulay na dumugtong sa kanila sa Brunei Muara at Timburong districts. So kung itong project na ito mga banjo is maging successful to, itong Bataan Cavite Interlink Bridge no mga banjo, so tayo maghahawak na record mga banjo. So let's get it on. So ayun lang. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabanjo. So ride safe always and God bless.